Good morning everyone! So hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, meron ba kayong napansin dito nga po sa ating naganap na halalan? Medyo according sa ibang comment na aking nababasa, very disappointing daw yung resulta. Ang iba, madami ding nagsabi na parang niluto daw po mga minamahal ang laban. Pero kung ako yung tatanungin, syempre sasabihin ko talaga sa inyo literal na yan yung binoto ng mga Pilipino. So, tanggapin na lang natin. Huwag tayong gumaya sa mga DDS na kapag hindi umayon sa kanila yung resulta, ang daming sinasabi. Alright, ngayon tuwang-tuwa yung ibang mga DDS, syempre, sasabihin nila, hindi natuloy ang impeachment. Kasi yun mga minamahal, meron lang pong 8 na dumisagree para nga makonvict itong si VP Sara Duterte. Abay, wala na. Luto na. Hindi na may impeach itong si VP Sara. Alam nyo naman na yung impeachment ay isa pong number games. Larong numero. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi umusad yung i-final ng Duterte Youth, 'di ba? Kay PBBM na impeachment kasi nga number games 'yan. So kailangan sa lower house makakuha ka ng 1/3 votes. If I am not mistaken, kailangan sobra 100, 105 to be exact. Pero sa nakita nating listahan, umabot ng 216 votes sa House of Representatives. Now, pag umakyat dito sa upper chamber, kailangan merong 16. Tingnan nga natin mga minamahal, bago tayo magsalita. 24 yung senador minus 8. Yan. Kailangan ng 16 votes. Ngayon, sa nakita nating resulta, medyo agrabyado, mga minamahal, ang laban. Kasi, nandyan si Go, nandyan si Bato, nandyan si Marcoleta, nandyan si Cayetano, si Amy, si Villar, nandyan si Robin Padilla, diba? At madami pa. Sa loob ng yung transition ng 19th to 20th Congress. Yung mga dating halal, makikita ninyo na katulad ni Robin, diba? Parang feeling ko buboto yan ng no to conviction. Pero, hindi dapat munang magsaya. Mga minamahal, ang mga DDS. Baka nakakalimutan ninyo, pasok ang mga House Prosecutor. Katulad na lang nino, panalo po si Congressman Acop, panalo si Luistro, panalo si Gutierrez, si Chua, si Bongalon, si Libanan, Panaligan, Zamora, Defensor, at Flores. Yung 8 House Prosecutor Panel. Pasok po. Kung inaakala ng mga DDS, mga minamahal, na tapos na ang laban, pakatandaan ninyo, yung House Prosecutor, pasok po. Nagniningning ang kanilang mga pangalan. Walang nalaglag, lahat panalo. Now, syempre, gaganapin yung impeachment. Alam nyo naman na number games yan. Ito lang yung unsolicited advice ko sa mga senador. Tandaan ninyo, huwag nyong kulayan ang impeachment dahil ang kahirapan walang kulay. Ang kagutuman walang kulay yan. Ang kahirapan walang kulay yan. Sino yung nagpapahirap ng taong bayan? Sa taong bayan, walang iba kundi yung mga corrupt, yung mga crocodile na public servant. Ngayon, bakit na-impeach itong si Sara Duterte? Dahil nakitaan siya ng anomalya. Hindi masagot kung saan ginastos itong perang to, itong budget na ito. Tandaan ninyo yan, mga minamahal. 'Di ba? Umiiwas pusoy itong si VP Sara sa mga isyong ipinupukol sa kanya.
Hindi niya mapaliwanag yung discrepancy kung sino tong si, tawag dito, yung Team Amoy, itong Team Asim, 'di ba? Hindi niya mapaliwanag kung sino-sino yung mga yan. So, ang nagpapahirap sa taong bayan ay yung mga corrupt na public servant. So, ngayon na dinidinig, 'di ba? Dinidinig itong patungkol sa mga anomalya ni VP Sara Duterte, I think sana naman mag-isip, mga minamahal, itong ating mga senador. Dahil hindi lamang po ito issue sa mga politiko kagaya ng sinabi ni Bam Aquino. Ito po ay issue ng taong bayan na kung saan tayo ay ninanakawan ng harap-harapan. Pakatandaan ninyo yan. Hindi ko nga alam kung boboto ba mga minamahal itong si Bam Aquino ng conviction kay Sara Duterte. Pero mas maganda sanang pakinggan. May rule of law tayo, may due process tayo. So, tingnan natin, 'di ba? I think medyo tagilid tayo dito kay Bam. Pero naniniwala ako na sana pag-aralan niya muna yung mga bagay-bagay bago pagdesisyonan kung i-impeach itong si Sara Duterte or hindi. Kung boboto ng convict or not. Kasi ayon sa narinig nating balita, mayroon daw pong commitment itong si Bam Aquino dito sa mga INC. Kaya dinala ng Iglesia ng Cristo, mga minamahal, itong si Bam Aquino nang dahil sa commitment na yon. Ewan ko lang kung totoo yung chismis na nasagap natin. Pero, yung punto dito, sana man lang, no, mag-isip yung mga senador na mga naandyan. Diba? Mag-isip yung mga senador na mga naandyan sa pwesto. Kasi pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Diba? So, natatandaan ninyo itong ini-reveal, mga minamahal, ni Zulaika Lopez. So, ngayon, pakinggan na, basahin natin, dagdag natin to sa adlift natin. Sara Duterte and Zulaika Lopez disbarment looms. So, in a development that has sent ripples through the Philippine legal and political spheres, Vice President Sara Duterte is facing disbarment complaint while her former chief of staff, lawyer Zulaika Lopez, has been accused of action that some legal experts says could merit disbarment. Alam niyo kung bakit pinapadisbar itong si Sara Duterte? Kasi walang respeto. Hindi lang walang respeto sa ating presidente, bagkus walang respeto sa kaban ng bayan. Biruin nyo, mga minamahal, ini-impeach na nga, ngayon dinidisbar pa. So paano nyo ilalaban niyang si VP Sara Duterte na ang daming nakitang anomalya? Diba, imagine nyo, mga minamahal, alam nyo yung taong bayan talaga, medyo nakakapiko ng iba. Honestly, ako na-disappoint ako sa resulta. Diba? Biruin nyo, si Kibuloy may 5 milyong kulto na bumoto. Instead na iboto yung good governance katulad ni Heidi Mendoza. Diba? Buti na lang kamo nakapasok si Kiko. Tapos, medyo humahabol. Itong si Camille, actually, pasok si Camille kasi pang-10. Binuhusan na ng pera yan. Kasi mga minamahal, pag nasa dulo ka, yung mga 10, 11, 12, bumuhos ka na dyan ng pera. Diba? Ang hinihingi natin sa Senado, mga gumagawa ng aksyon. Pero nakikita natin parang mga action star. Grabe kong dumrama. Katulad ni Amy, pasok, pang-12 pa. Tapos itong si Lito Lapid, I think, siguro si Lito Lapid medyo tahimik lang, pero nakikita ko naman na gumagawa naman yan ng kanyang trabaho. Meron siyang naipasang batas, and I think parang deserve din naman ni Lito Lapid yung spot na yan. So, sabi dito, mga minamahal, the controversies arise from alleged misconduct related to the handling of confidential funds interaction with constitutional bodies and violation of local orders, raising serious question about the adherence to legal ethics and the rule of law.
So I think dapat madisbar na din tong si Sara Duterte, tanggalan to ng ng salitang attorney. Alam niyo yun, yung nakabrand sa kanya na attorney Duterte. Kasi hindi sa kanya bagay yung yung salitang attorney or lawyer kasi hindi niya naman ina-apply sa sarili niya eh. 'Di ba? Meron bang lawyer na nagbabanta sa buhay ng isang tao? Meron bang lawyer na nanumpa sa mamamayang Pilipino pero ninanakawan ng harap-harapan ng kaban ng bayan? Diba? So, sabi dito, prominent lawyer Lorna Kapunan has expressed a strong belief that Duterte's disbarment is justified, adding that Lopez should also face some consequences for her action. Lahat ng nakiapid sa panloloko sa kaban ng bayan ay dapat managot, including itong si Zulaika Lopez. Diba? Pati yung mga bodyguards na involved na pinagpasahan ng 125 million na pinagkakatiwalaan ni VP Sara Duterte. Diba? So, in November 2024, this disbarred lawyer and presidential advisor for poverty alleviation, Larry Gadon, filed a disbarment complaint against Duterte before the Supreme Court. The complaint stemmed from Duterte's public statement where she allegedly claimed to have contracted an assassin to target President Ferdinand Marcos Jr. and his wife and House Speaker Martin Romualdez in the event of her own assassination. Sabi pa ni Gadon, this is illegal, immoral, and condemnable. So as a lawyer, hindi naman ako lawyer. So bilang isang lawyer, ina-uphold mo yung rule of law and due process, yung mga rights. Kaya nga lang, ito yung nakakapagtaka. Licensed lawyer. Itong si VP Sara Duterte. And yet, nanggagaling pa mismo sa bibig ng isang lawyer ang salitang papatayin kita. Ipapapatay kita, no joke, nag-hire na ako ng assassin, kaysa gumawa ng mga legal action. Kung meron mang nagbanta sa buhay mo, unang-una mong gagawin, i-report mo. Ang dami mong security, sinusweldohan ng taong bayan, wala ka man lang pinagsabihan. So, ano yung silbi ng security aid mo, ng Vice Presidential Security Group, etc., bla 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 na yan, kung hindi lang din naman sila nakakatulong sa'yo? Diba? Kung merong mang nagbanta sa buhay mo, una mong gagawin, mag-report ka. Pumunta ka sa NBI, ilahad mo yung threat na nangyayari sa'yo, kung totoo mang may threat. Kaso ang nangyayari, mga minamahal, mukhang it's a product of fake news. You know? Gumawa ng fake news para mayurak ang pagkatao ng presidente. Mayurak ang pagkatao ni First Lady at ng ating House Speaker. Gets ninyo, mga minamahal? Ngayon, ito yung nakakatawa kasi dito kay Sara Duterte. Yung kanyang pagiging lawyer, hindi niya ina-apply sa kanyang sarili. Kaya parang nababansagan siyang na-I did something sa kanya brains. Parang may pagkabaliw itong VP natin. Hindi ko nga din malaman bakit ganon ang ating Vice Presidente. Hindi umaakto according sa kanyang professional na kinuha. Diba? Lawyer ka, dapat magpaka-lawyer ka. Tapos biglang lalabas sa bibig mo, I hired an assassin to kill President and his wife, House Speaker. Diba? So, I think deserve din naman ni VP Sara na, mga minamahal, deserve ni VP na, tama, madisbar. At bukod doon, syempre, idamay na din natin yung pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Dapat din siyang ma-impeach. Diba? So, yun po. Alright? So, medyo disappointed ako sa nangyaring halalan. Pero, hoping sana na merong pagbabago pa din itong ating bansa. Hoping, cross our finger, mga minamahal, na sana may pagbabago pa ang bansang Pilipinas. Sana magkaroon pa din ng good governance. Diba? Tanggalin yung mga crocodiles. Imagine mo, ang aga mong gumising para bumoto, tapos iboboto mo lang din si Bong Tarat-Tarat. Nakakaloka. Ang aga mong bumoto, tapos iboboto mo lang din si Bato. Pero may chance kasi itong si Bato de la Rosa, mga minamahal, pag nahuli yan ng ICC, mukhang, boom,
wala na. Diba? Sana lang dumating na yung warrant of arrest ng ICC para matapos na to. Para nang hindi na ma-include yung pirma ni Bato de la Rosa. Charis. Dito nga po sa impeachment. Alright. So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.